Nag-crave ako ng maasim kaya naisipan kong bumili ng hipon kanina umaga. Bumili lang naman akong konting hipon dahil mag-isa lang naman akong kakain. Naka-offer nga yung hipon na to, malalaki nga siya kaya nagustuhan ko kaya ilang piraso lang kinuha ako. Hinugasan ko na muna yung kamatis at sibuyas saka ko siya ginayat. Hindi talaga ako sigurado sa luto kong ito kaya nagtatanong talaga ako sa kasama ko. Hindi nga din ako sure na kailangan bang lagyan ng luya ang sinigang. Bihira lang kasi kami makapagluto ng sinigang dati kaya hindi ko alam kung dapat ba siyang lagyan ng luya. Pati nga yung paglilinis ng hipon hindi ko alam kung ano yung kukunin dyan o anong lilinisan dyan. Basta ang alam ko hugasan lang siya. Sabi nga ng kasama ko tanggalin ko lang daw yung mga mahahabang nguso-nguso niya at saka paa. Uy, may paa ang hipon. Namitan ko na din siya ng gunting para mabilis. Medyo nahirapan ako maglinis ng hipon. Hindi ko naisip kailangan ko pala talaga magsuot ng gloves. Bumili na rin pala ako ng isang pirasong radish dyan. Isa lang ang binili ko kasi mag-isa lang naman akong kakain at konti lang naman ang gagawin ko pang dalawang kain ko lang. Pinapakuluan ko yung kamatis at sibuyas kanina, nagayat na ako ng mga gulay ko. Konting sabaw lang palang nilagay ko dyan guys kasi hindi naman masyadong marami yung hipon na binili ko. Pati nga tong radish, hindi ko alam paano ang hiwa nito. Nagpaturo pa ako sa kasama ko. Uy, mo na ba? Nagluluto ako ng ulam ko. Good for 2 days lang talaga yun sa akin. Kasi mabilis akong magsawa sa ulam. Noon ako na rin nilagay yung radish kasi kailangan pa siyang palambutin. Bumili na rin ako ng ilang pirasong sitaw. Kasi hindi masaya ang buhay at hindi masaya ang sinigang mo pag wala kang sitaw. Hinugasan ko nang mabuti yan kasi importanteng malinis ang kinakain natin. Pinabaan ko ng paghiwa ng sitaw. Kakainin ko rin na naman, paarte-artehan mo pa yan. Lahat talaga ng ayokong trabaho yung maghiwa-hiwa ng mga gulay. Lalo na sa kangkong na to. Hirap na hirap akong gawin siya. Hindi ko alam bakit. Feeling ko kasi sa dami ng dahon, bukas pa ako matatapos. Ang dami-dami niya kasi, nakakatamad tingnan. Sinunod ko na din itong ilang pirasong sitaw ko. O ayan, nakita niyo na yung kasama ko sa bahay. Pala ng kasama ko dito, durug-durugin ko daw yung kamatis para mas lalo siyang maglasa. O diba may natutunan na naman ako for today's video. Uy, ang uuwi mo na ba? Lagay lang ako ng konting black pepper at konting asin dyan. Kasi yung sinigang mix natin, may lasa na yun. Sinunod ko na tong hipon. Natutuwa nga ako sa hipon nito kasi ang lalaki niya. Kahit yung isang piraso, naku, mabubusog ka na. Huy! Takaw mo na bal. Hindi nga ako sure anong unahin, yung hipon ba o yung sinigang mix. Kaya tanong sa kasama ko dito. Gusto ko na nga sanang ubusin yung isang packet na sinigang mix. Sabi niya konti lang daw sabaw nilagay ko, baka masyado siyang maasim. Sinunod ko na pala tong mahiwaga kong kangkong. Nakakatawa nga dito guys kasi nagsabay-sabay kami minsan magluluto. Para talagang laging may fiesta sa amin. Chismosa ka na ba? Ang dami mo nang alam. Ayun na nga, nahusgahan ko na. Napaka-asim talaga guys. Craving satisfied talaga ako dyan. Talagang inuna ko talaga yung higupin yung sabaw guys. Kasi gustong ko sa maasim. Di ko maintindihan ngayong araw. Di ko alam talaga bakit. Bigla lang akong nag-crave. At saka sobrang gutom ko. Partida, nag-lunch pa ako niyan. Uy, yung tako-tako mo na bal. Pero sa totoo lang, kung papipiliin mo ako ng pagkain, gulay o karne, mas pipiliin ko yung gulay. Sanay kasi kami nung mga bata pa kami na laging turo sa amin ng mga magulang namin. Kumain talaga kami ng gulay. Uy, yung gulay. Hipon nga kinain mo dyan eh. Pero alam nyo ba nung bata pa kami, naalala ko, dalawa lang talaga yung option namin ng ulam. It's either tuyo or gulay. O imo na ba nag-MMK ka na. Pero seryoso guys, bibihira lang talaga kami makakatikim ng ganitong pagkain. Dahil hindi naman kami mayaman sa Pilipinas. Kaya lumaki kaming ang dami-dami naming natutunan sa buhay. Lumaki kaming paano magtipid, lumaki kaming paano i-appreciate ang napakaliit na bagay. Uy, napaka-uwi mo na Val. Kaya swerte yung mga bagong generation ngayon, hindi nila natitikman yung mga ganong klaseng pagkain. Kaya ako sinisikap po talagang magtrabaho para ma-provide ko lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Ayokong maranasan ng mga kapatid ko yung mga naranasan namin dati. Which is kaya naman namin i-provide ngayon. Napaka-grateful ko at nabigyan ako ng pagkakataon na magtrabaho dito sa ibang bansa. Kaya ko nang ibigay sa kanilang lahat. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako pala si Val. Nauto ko na naman kayo. Ang dami kong drama do, di ba? Ako pala si Val, nag-abroad. Dito sa UAE, kumain ng Indomie. Ang kulit ko na dito. Talagang nabusog lang talaga ako sa kinain ko. So that's all for today's video mga langga. See you next time on my next vlog.